Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y tumulong, kasamaan ay natapos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ng napakaraming tao. Ano pat hindi lamang makuang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya sapagkat ang sabi ng tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kaharian iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambayanang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at maglalaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna siya ng taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nasaan ka? Ito po yung sinabi ng Diyos
nung hinahanap niya si Adan, nasaan ka? Para sa iba yung tanong na nasaan ka, tingin nila controlling. Tatanong sa'yo, nasaan ka? Para sa iba siguro, naiinis sa nanay pag tinanong nasaan ka. Pero sa totoo lang, yung tanong na nasaan ka ay tanong ng awa. Tanong na nagmamalasakit. Nagmamalasakit sa iyo kaya hinahanap ka. Pag hindi ka niya hinahanap, wala siyang pakialam sa iyo. Pero dahil hinahanap ka, tinatanong kung nasaan ka. Yung simpleng tanong na yon ay hindi para kontrolin ka, kundi pagmalasakitan ka. Dahil may pakialam siya sa iyo. Yung tanong ng Diyos na yan, na nasaan ka, alam ng Diyos na may ginawang hindi mabuti si Adan. Marahil ay alam ng Diyos na sinuway ni Adan na ang utos ng Diyos sa kanya. Kaya ang tanong ng Diyos sa kanya, nasaan ka? Hinahanap ng Diyos si Adan na nagkasala. Hinahanap ng Diyos si Adan na may ginawang mali. Tayo din ho bilang Kristiyano, minsan may mga pagkakataon na nagkakamali tayo. Nagkakasala tayo. Tumatalikod tayo sa Diyos. O minsan nananatiling matigas ang ating ulo at puso. Pero ang tanong din ng Diyos sa atin, nasaan ka? Hinahanap ka niya. Ay pakialam ang Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw tayo mawahalay tayo sa Kanya. Kaya ang tanong niya sa atin, nasaan ka? Dahil ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya. Diba yung tao, pag hindi ka na hinahanap, okay na sa Kanya kung saan ka nagpupunta. Wala siyang pakialam sa iyo. Bahala ka. Ganyan. Pag hindi ka na hinahanap, bahala ka na. He does not care anymore about you. Kaya siguro sa mga anak na naririto, pag tinatanong ka na nanay mo, nasaan ka? Isa lang ho ibig sabihin nun. May malasakit siya sa'yo at gusto niya na malaman kung nasaan ka. Dahil may pakialam siya sa'yo. She cares about you. Kaya sinasabi niya, nasaan ka? Pag hindi ka na tinatanong niyan, isa lang ibig sabihin yan, bahala ka. Minsan may magsasabi, Father, paano yun? 50 na ako. Tatanungin pa rin ako ng nanay ko, nasaan na ako? Gusto nila na malaman kung nakauwi ka na. Ganon lang yun. Kaya siya nagtatanong sa iyo kung nasaan ka na. Dahil gusto niya malaman kung nakauwi ka na ba. May malasakit ang tanong na nasaan ka. Dahil ayaw ng Diyos na mawalay tayo sa Kanya. Sa ating ebanghelyo, magandang bigyan pa, sa haba ng ebanghelyo natin, at tila'y maraming nangyayari, no? Si Jesus ay ilang araw nang naglilingkod, at kanyang mga alagad na pati pagkain, nakalimutan na nila. Dahil dinudumog na sila ng maraming tao. At sabi pa ng iba, inaalihan daw siya ng masamang espiritu o kaya nasisiraan na ng bait. O, ginawan pa ng issue si Jesus. Pero, sa bandang doon ng ebanghelyo natin, nung sinabi ni Jesus, nariyan po sa labas at hinahanap po kayo ng iyong ina at mga kapatid.
Anong sabi ni Jesus? Sino ang aking ina at mga kapatid? Ang tao na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Yun daw sa kanya, ang kanyang ina at mga kapatid. Ang ganda rin sa atin, no, bilang mga Kristiyano ho ngayon, na bilang mga deboto at tagasunod ni Jesus Nazareno, ay makita din natin ang ating sarili bilang mga kapatid din ni Jesus. Hindi lang tayo tagasunod niya, kundi pinaka-importante sa lahat, tinitignan tayo ni Jesus bilang mga kaibigan, bilang kanyang kapatid. Dahil nais ng Diyos ni Jesus na wag rin tayo mawalay sa Kanya. Nais niya tayong pagbuklod-buklodin, hindi maging watak-watak. Ang nais niya para sa atin ay sama-sama tayo maglakbay bilang isang pamayanan na nakikinig sa Kanyang salita, sumusunod sa Kanyang mga aral at utos. Kaya ayaw niya tayong mawalay sa Kanya dahil sa ating kasalanan at pagtalikod sa Kanya. Kaya ang imbitasyon ng Diyos sa atin, maging kapatid niya, maging kalakbay niya, maging kasama niya. Hindi tayo iba sa paningin ng Diyos. Tayo ay minamahal niya. Kaya ang imbitasyon niya sa atin, makinig sa kanyang aral at utos. At alam natin, kahit yung simpleng sinabi ni Jesus na yan, mahaba-habang proseso sa buhay natin bilang Kristiyano yan. Madaling sabihin, makinig tayo sa salita ng Diyos. Pero minsan may mga pagkakataon na yung sinasabi natin kay Lord, Lord, makikinig na ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Minsan, kahit yung pangako natin, na ipapako din natin. Minsan, sa harap ng Diyos, nagiging inconsistent din tayo. Eh, sabi natin, Lord, magbabago na po ako, ha? Hindi na ho ako magiging magagalitin, Lord. Paglabas mo ng simbahan, nakikipag-away ka na. O pag-uwi mo ng bahay, naiinis ka na. Pero kahit na ganun pa man, lagi din sinasabi ng Diyos, nasaan ka? Bumalik ka na sa akin. Ang kasalanan ay nagwawalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ay ang ating pagtalikod sa kabutihan ng Diyos. Pero kahit anuman ang kasalanan natin, kahit anuman ang pagkukulang natin, ang Diyos ay lagi din sinasabi sa atin, nasaan ka? Bumalik ka na sa akin. At ang dambanang ito, ang simbahang ito ay naging lugar din para sa mga Kristiyano at deboto na bumalik sa Diyos na naghahanap sa Kanya. Kaya lagi hong nandito ang kumpisal. Lagi hong may nagpapakumpisal. Dahil ang dito sa tahanan ni Jesus Nazareno, hinahanap niya tayo at nais siyang bumalik tayo sa Kanya. Kung tayo ay tumatalikod sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Minsan nadadapa tayo, minsan napanghihinaan. Pero okay lang yan. Tumayo ka ulit. Tumakad ka ulit. Ayaw ni Jesus na mawalay tayo sa Kanya. Lagi niya tayong hinahanap dahil mahalaga tayo sa Kanya. Amen.